Salamat, kapatid na Tom. Pwede mo bang itaas ng konti pa yung kontrolan dyan para mas lumakas pa itong mikropono kung maaari? Muntikan na po akong magpasya na di na lang sana ako pupunta rito ngayong gabi. Nagkaroon kasi ako ng trangkaso. At ipinangako ko naman na paparito ako. At nagpasabi pa nga ako kay kapatid na Neville na papuntahin sa akin si kapatid na Cox. At para masabi sa kanya, sabi ko, sabihin mo kay kapatid na Neville na magsimula na't idaos ng gawain dahil sobra akong paos ngayon. Kahit kaunti ay wala talagang lumalabas na boses sa akin. Tapos sabi niya, bumalik nga siya at ang sabi, mas mabuti kung makakapunta ka kapatid na Bill. Naniniwala ako na mas mainam pa rin yun. Kaya ako naman po ay laging handa na magsakripisyo. Ay talagang paus na paus ako para makapangaral sa inyo. Pero sige po't kakayanin ko na makapangusap sa inyo kahit konti lang gamit itong maliit na instrumento rito. Ako, sa tuwing nagpupunta ako ng Indiana, ako po'y napapaos lagi. Di ko po alam kung bakit, pero lagi akong napapaos sa tuwing na tinatamaan ako ng lamig. Mababa talaga ang temperatura rito. Sa tuwing magpupunta ako rito, ayan nga't parang di ko kayang iwasan yon. Pinapanalangin ko, pero parang talagang dinadapuhan ako lagi. Pero lagi ko ngang sinisikap na gawin ang abot ng aking makakaya sa anuman ito na natitira pa sa akin. Kaya, yan po ang sinisikap ko sa tuwing na, sa abot ng higit kong makakaya, yun ang sinasalang-alang ng Diyos. Inaasahan, ang ibig kong sabihin, pasensya na po, yun ang talagang inaasahan niya. Now, I trust that our Lord will bless you all. Ngayon, umaasa ako na napagpapalain kayong lahat ng Panginoon at pagkakalooban kayo ng dakilang pagpapala sa kabuuan ng gawain ngayong Biyernes, Sabado at Linggo. Ang mga gawain po'y hanggang ngayong gabi, bukas ng gabi. Tama po ba, kapatid na Neville? Hanggang bukas ng gabi. Ako po'y mapapadaan lang dito at pagkatapos ay aalis din at may pupuntahan ako at mangungusap sa isang grupo ng mga misyonero na naparito sa Louisville. Sa tingin ko nasa 17 o 27 bansa ang kinakatawan yata doon sa malaking pagpupulong sa pagmimisyon. Hiniling nila sa akin na kunin ng kaunting minuto doon bukas ng gabi, linggo ng umaga yung... Ano po yun? Sige po't ipatong niyo ang inyong kamay sa kanya, kapatid. Makalangit naming Ama, idinadalangin namin sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus, na sa oras pong ito, na ang iyong kaawaan ay maiabot sa amin ngayong gabi, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kapatid naming lalaki na ito, sa lalaki pong ito na nakaupo roon na mukhang malubha ang sakit sa oras na ito. Sinabi mo, mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga pagkukulang at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y mapagaling. At ako'y nananalangin kasama po ang mga tao rito ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong pagagalingin ng kapatid naming ito sa oras na ito. Habang ang isa pa naming kapatid na lalaki nakatayo roon, ng kanyang mga kamay ay nakapatong doon sa lalaki, kinakatawan ng kamay ng aming Panginoong Yesus. At kami po'y sama-samang nananalangin ng makalakip na pagdulog at ipinapaabot namin ang mga ito sa iyo sa pangalan ni Kristo, na ang kapatid naming ito'y mabilis na gumaling mula sa sakit na ito na nakuha niya. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Sige po't bigyan niyo lang siya ng espasyo para makahinga. Medyo nasisiksik siya dyan ng kaunti. Sige, padaanin niyo siya. Kung gusto mong makitaan dyan, Ginoo, sige po, diretsuhin mo lang yan at maupo ka sa likod ng gusali kung saan mas makakahinga ka ng maigi. Ngayon, nalalaman ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga suliranin. Siya ang tagapagpasan ng ating pasanin. At ngayong linggo ng umaga, mahagapot alas 6, ang pagbubukang liwayway na gawain. Ilan po ang gustong-gusto ang mga pagbubukang liwayway na gawain tuwing Pasko ng pagkabuhay? Umaasa tayo sa isang dakilang pagpapala. Kaya, hayan nga, kung loobin ng Panginoon, ako magdadaos ng pagbubukang liwayway na gawain. Mula alas 6 po yun hanggang alas 7. Pagkatapos, makakauwi muna kayo para makapagalmusal, tapos babalik at alas 9:30 ang regular na gawain ng Sunday School. Si kapatid na Neville po ay narito niyan. At pagkatapos ng gawain ng Sunday School, idadaos ko ang gawain ng pagbabautismo para sa mga nagnanais na mabautismuhan sa umaga ng linggo ng pagkabuhay. Kung di pa kayo nababautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog at may pagnanais kayo at kayo isang Kristiyano na naniniwala sa pagkadiyos ni Jesus Kristo bilang anak ng Diyos,
at may pagnanais sa inyo na pumwesto sa inyong lugar sa pakipagbuklod na babautismuhan. Kami nga'y nagagalak na makasama namin kayo rito sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay ang mga 10:30 para sa paglulubog. Dalhin niyo ang inyong damit. Kung wala po kayo, ayan nga, sige, lalo na sa mga kababaihan. May mga balabal po sila riyan na iba't ibang sukat para sa mga kababaihan. Sa tingin ko, wala pang ganoon na iba-iba para sa kalalakihan. Pero kami, ikagagalak namin na makasama namin kayo rito sa umagang iyan ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagkatapos, sa linggo ng hapon, may gaganapin na gawain para sa paglilibing, para sa isang nakatira sa may labas lang ng estado o sa kung saan po rito na sa pagkakalala ko ay nakapagbalik loob rito sa tulong ng pangangaral ni kapatid na Neville di pa katagalan. Sa pagkakaalala ko, ang pangalan niya ay East o parang ganun po. May tumawag po sa akin mula doon sa lugar ng pinagbuburulan at tinanong ako kung ako si kapatid na Neville at ang ilan pa sa amin ay pwedeng marahil makapunta at makaawit at idaw sa mga gawain ng linggo ng hapon ng 2:00 sa Motas Funeral Home. Di ko lang maalala yung pangalan ng binibini. East o East po yata. Marami marahil sa inyo ang nakita na yon sa pahayagan sa tingin ko ngayong gabi. At opo, Edna Justice. Siguro maaalala nyo. Bata pa siya siguro, di po ba? Tama po ba, kapatid na babae? Isa pong batang-bata pang binibining. Sa tingin ko, tinawagan ako nung nanay niya at sinabi nito na naiwan niya ang 2 o 3 niyang anak. Nakakalungkot po. Ipinapakita nga niya ng kalupitan nitong mortal na buhay, di po ba? Pero kung siya ina kay Jesus Kristo, siya nga'y nasa mas mainam na kalagayan ngayong gabi kaysa sa kanino man na nakaupo rito sa loob ng gusaling ito. Siya'y lumakad lamang sa libis na ito ng anino ng kamatayan na lahat naman ng mga mortal ay lalakad at lalakad doon. At balang araw, kayo at ako ay tutugay-gay sa daan na yun din. Pero di natin tatawirin ang Jordan ng mag-isa dahil siya ang atin pong tagapagligtas. Kaya tayo, kung gusto niyong pumunta sa Motas Funeral Home, doon po yun sa Maple Street sa pagitan ng Walnut at Ipo pala. Sa tingin ko sa may Locust at Wall Street, sa kanan kung kayo po'y pupunta ng kanluran. Di ko lang kabisado yung kanilang, ano pong numero nun? 221. Doon po nakapwesto yung dating Scott and Combs Funeral Home nung bata pa ako. At sa linggo na po yan ng hapon at 2:00 ito. At pagkatapos sa linggo ng gabi, regular na mga gawain para sa Pasko ng Pagkabuhay sa dako rito uli. Ipapangaral natin siguro ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli para sa linggo ng gabing yan. At di pa lang natin alam kung anong gagawin ng ating Panginoon para sa kasunod na sanlinggo na parating, kung ipagpapatuloy ang mga gawain o kung ano ba para sa parating na sanlinggo. Umaasa tayo na lahat kayo'y makakadalo. Dadalo rito ng linggo sa mga kaya ritong magpunta. Nakikilala ko po ang ilan sa mga mangangaral sa paligid. May nakapagsabi sa akin na si Ginoong Fuller ay narito po raw na madalas bumibisita sa ating mga pagtitipon. Narito po kaya siya, kapatid na Fuller? Hindi po ba't kayo yung Ginoo na dating naghahatid sa akin sa New York? Mula sa isang lugar, patungo sa isa pang lugar doon sa pagtitipon? Ikinagagalak ko na makita ka, kapatid na Fuller. Pagpalain ka ng Panginoon. Heto rin po na nakikita ko ang isa pang kalugod-lugod na ministro rito na di kilala ni kapatid na Tom. Hindi ko lang alam ang apelyido ng lalaking ito, pero alam ko na ang tawag nila sa kanya roon ay Junior Jackson. Kapatid na Jackson po pala, Junior Jackson. Sige, itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid na Jackson. Ikinagagalak nga namin na makasama ka. Taga roon siya malapit sa Elizabeth sa simbahan ng Methodist, kung saan po ako magdadaos ng isang gawain malapit na, loobin ng Panginoon, bago tayo sumabak muli sa pagnimisyon sa labas. Ngayon, may malaking pagtawag nga sa India at ang lahat po'y tila pabigat ng pabigat sa pagdaan ng mga araw. Ako po'y ipanalangin nyo. Ngayon, sa gabing ito, mainam na Biyernes Santo po. Ito po yung gabi nung kami, sa tingin ko, sa Jerusalem, sa oras pang ito, nasa mataas na ang araw ngayon at Sabado na ng umaga. Pero buong araw, ang mga tao nga'y marahan na lumalakad doon sa siyaring lumang lansangan doon, kung saan kumaldag-kaldag ang krus na may naiwang mga duguang bakas sa daanan nung may pasan ng krus. May mga luha nga na inaantig ang kaluluwa ng mga tao sa paghibik. Marami sa naglalakihang mga katedral at iba pa ngayong araw na ito ang ginugunita ang dakilang oras na ito ng pag-aalaala. Kung may oras nga na dapat ginugunita ng mundong ito, ay ito po yun ngayon, sa panahon na ito ng kahapisan. At iniisip ko, kung ating kapatid na babae, nakikita ko itong munting lumang organ dito. Gusto ko talaga ang organ. May pagkamakaluma po kasi ako.
At iniisip ko kung pwede tayong makakuha ng isang tiparyan. Jesus, panatilihin mo akong malapit sa krus. Isa nga yan sa maiinam na makalumang awiting galing sa puso na gustong-gusto nating awit-awitin maraming taon na ang nagdaan. At iniisip ko, kung maaari ba tayong magsabay-sabay riyan, gustong-gusto ko ito. Dooy mayroong bukal na pinakamamahal. Wala itong bayad kanino man. Batis na lunas sa karamdaman. Walang patid na umaagos na mula sa bundok ng Kalbaryo'y bumubuhos. Ilan po ang nakakaalam ng ilang talata mula roon? Hayan nga. Sige po, samahan niyo po ako ngayon. At ngayon nga'y atin nang ikubli ang ating mga sarili sa palibot ng mga tabing. At ilagak ang ating mga isip sa panahon na yon. 19 taon nang nakalilipas sa hapong ito. Grabing hain. Ang mundo nga'y walang napagtantong gaya noon kailanman. Talagang niyanig ang buong mundo. At ngayon, hindi po ba't iniibig niyo mismong makadulog malapit sa dakong yon? Kung saan naroon kayo sa dakong yon ng pakikipagbuklod at mga pagpapala kasama siya? Atin na pong awitin nito ngayon. Sa makalumang paraan po, ngayon, hindi, sige po't sa paraan na inaawit niyo ito kapag kayo mag-isa lang ngayon. Sige po, kapatid na Tom, pwede mo ba akong tulungan na pangunahan ito kung maaari? Wala na akong masyadong boses ngayon. At sige lang, sige po. Habang iniyuko nyo ang mga ulo nyo kung magagawa nyo, sige po't ating ihiging lang ito ng sadyang marahan ngayon. Binubulay ko kung nais nyo ngayon na sadyang wala pong makapagpapangyari nito sa inyo. Binubulay ko kung inyo lamang, hindi po ba't nagnanais kayo na ilan muli ang inyong mismong buhay kay Kristo at Panginoon, alalahanin mo ako. Lubos ko pong pinasasalamatan ang iyong pagpapagal at pagpapakasakit, pagbububo, pagkamatay para sa akin. Ako'y di naman karapat-dapat, pero itatas ko nga ang aking kamay ngayon, Panginoon, at iyo akong makikita. Ninanais ko na ang buhay ko'y mailaan muli. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige po. Ninanais ko na ilaan muli ang aking sarili sa iyo sa mismong sandali na ito, Panginoon, sa gabing ito ng Biyernes Santo. Pagpalain kayo ng Diyos. Ama, itinadalangin ko na iyong pagpapalain ng mga ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay at maging ang ilan na wala pang sapat na lakas ng loob para gawin yon. Dalangin po namin na ang nag-iisa na may buong kasapatan sa gabing ito ay pagpalain ng bawat isa sa kanila. Binubulay po namin ng Kalbaryo, Diyos, ng aming tagapagligtas ay nalantad po roon sa kahihiyan. Ibinaba mula roon,
inendorso sa mga kamay ng isang mayamang lalaki na ibinaba ang kanyang katawan. Matapos na makiusap kay Pilato, kinuha yun at binalot yun ng malinis na telang lino para iratay na sa libingan. O Diyos, kagimbal-gimbal marahil ang naramdaman ng mga abang alagad na yon. Mistulabang naging talunan sila ng mga sandaling yon. Yung isa na pinagtuunan nila ng higit na tiwala ay wala na nung panahon na yun. Pero di nga yun nagtagal. Kinailangan lamang ng hain ay magbubu. Yun nga, dumating ng ilang araw, ilang oras pagkatapos nun, siya'y nagbangon at dumating mismo ang kagalakan. Iyong tulungan kami sa gabing ito, Panginoon. Yaman kami nasa panahong ito, naway lumukob ito sa amin, na makita mismo namin ang paghihirap na naging kabayaran ng aming katubusan, ang pagkahapis na kabayaran upang kami maging masaya. At naway ang aming kaluluwa sa gabing ito, Panginoon, naway mailaan naming malinis ang aming mga sarili sa iyo, at ang aming mga kaluluway maantig ng lubos, para makatuon sa ibayo at makita kung gaanong kalunos-lunos. O Diyos, gaanong kalunos-lunos ang kamatayang yon, kung gaanong kalupit ang kasalanan. At dalangin ko, Ama, na iyo po kaming pagpapalain ng sama-sama ngayon, at iyong tutulungan ako, O Diyos, bilang iyong lingkod na nakatayo rito, na ang boses ay talagang paos na paos. Yaman pong ang iyong mga anak ay nakaantabay na makapakinig ng isang bagay mula sa salita. Iyo pong tulungan ako, Panginoon, at pagputol-putulin mo ang salita ng buhay nang walang bayad para sa lahat, habang inilalaan muli namin ang mga buhay at ang aming mga puso. Heto po't tumutulo ang mga luha ng aming mga puso sa kaloob-looban ng aming dibdib kapag naiisip namin ang hain na yon. Iyo pong tulungan kami ngayon, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Gusto ko pong magbasa ng kaunti ngayon at sigit itunyo ang buong pansin nyo sa akin ng kaunting sandali at ako po'y ipanalangin nyo. Sa Isayas, sa 53 kabanata, marahil tayo ngayon, nakapakinig na tayo ng mga pagsasahing papawid sa radyo at iba pa. Talagang nagugunita ko si Kristo sa araw na ito. Di ko nga napigilan ang aking sarili na pumunta sa isang sulok at doon lumuhod. At talagang napaiyak po ako habang naisip ko po yung nung ang isip ko'y bumalik doon at nakinita kung ano ang nangyari roon sa Kalbaryo. Kaya di ko tuloy napakinggan ang mga programa sa radyo, pero marahil galing naman sa Ebanghelyo ang ipinapangaral nila. At marahil bukas ng gabi ay tatalakayin natin ito mula sa pananaw na yon. Pero sa gabing ito, bumaling tayo sa lumang tipan. Nais kong makapag-usap tungkol sa ang kalupitan ng kasalanan at ang multa na dapat bayaran para iwaglit ang kasalanan mula sa ating buhay. Sa Isaiah 53, ang propeta na pinahiran 712 taon bago mismo ang pagdating ng Panginoon. Sinabi niya ang mga salitang ito, "Sino ang naniwala sa aming balita? Kanino nga nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman, dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan, at ang Panginoon, ipinasan sa kanya ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon, dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Ngayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. Sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita? Na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, dahil sa mga pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Ang kanyang ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masama,
at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ng kaluluwa o kapag iyong gagawin na makita ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi at pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Kung kukuha ko ng isang kasulatang teksto sa gabing ito, kukunin ko po ang ika-6 na talata. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, at ang Panginoon tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ang Panginoon ipinasan sa kanya ang kasamaan nating lahat. Nais ko pong mangusap ng ilang sandali sa tuwing na nga'y masaya tayo pagdating sa pagkakaroon ng kagalakan ng Panginoon sa kalagitnaan natin, at gano'n na lang na ako'y nagbubunyi kasama kayo ng lubos-lubos. Pero huminto na ba kayo para bulayin kung anong halaga nung kabayaran para makamit yun? Napagtantuan niyo na ba ang halaga sa likod nun? Kung anong kahatulan at kung ano ang naging multa para doon sa kasalanan? Kaya't gano'n na lamang kalupit ang kasalanan na ibinunsod nito ang anak ng Diyos na tumungo sa Kalbaryo at sasaktan siya ng Diyos at ilalayo ang kanyang mukha mula sa kanya at hahagupitin siya at siya'y magdalamhati. Tingnan niyo po kung sino siya. Ngayon, gusto ko pong maglahad sa inyo ng kahit munting pagsasalarawan lang habang nangungusap ako ngayon. Sige't marahil ay maglalakbay tayong lahat sa gabing ito, sakay sa isang munting sasakyan marahil, at tayo'y sa isang munting sasakyang pangkalawakan o sasakyang panghipapawid. Bumalik tayo ng 100,000,000 taon bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng bituin o kahit ano. At doon nga'y wala kayong makikita kundi kalawakan. At ang buong kalawakan na yun ay ang Diyos. Sa pasimula ay ang Diyos. At ngayon makikita natin na bigla na lang may sumulpot na isang munting puting liwanag. Tatawagin natin yun na isang halo marahil. At yun po ang anak ng Diyos, ang Logos na nagbuhat mula sa Diyos sa pasimula. At hayan nga na naroon mismo siya, at siya sa kanyang kaisipan, kaya't sinimulan niyang isipin kung ano mismo ang magiging itsura ng mundo, at iginuhit ang buong larawan nito sa kanyang kaisipan. At sinabi niya, magkaroon ng liwanag, at pagkatapos ay may atom na nabiyak, at nagsimulang magpira-piraso, at sumambulat ang atomikong ito, ang pinakaunang atomikang pagsabog. At pagkatapos, nung ang mga atom ay nagsimulang dumamit maipon, ay nagbunsod ng munting bilog, habang yung hamog, kung ano man ang tawag doon, ay nagsimulang magpira-piraso at nabiyak ang mga atom. At mga ilang sandali, sumulpot ang isang bituin o piraso ng may kumawalang piraso na bumulusok sa kalawakan. Pinanood niya yon ng marahil mga ilang milyong taon, at pagkatapos ay pinahinto yun. Di niya kailangang magmadali. Napakarami niyang panahon magpakailanman. Siya nga'y mula pa roon sa pasimula hanggang sa katapusan. Wala pong oras na umiiral sa kanya. At pagkatapos may piraso na naman na bumulusok doon, at inihinto niya yun sa gawing ito. Ano yung ginagawa niya? Sinusulat niya ang kanyang unang Biblia. Ang pinakaunang Biblia na nasulat kailanman ay naisulat doon sa kalawakan mismo, ang Zodiac. Yun nga'y nagpasimula sa Birhen. Ganon nga ang una niyang pagdating. Nagtapos yun sa Leo, ang leon, ang ikalawang pagdating. At isinusulat nga niya ang kanyang unang Biblia. Ang ikalawang Biblia na nasulat ay isinulat ni Enoch at inilagay yon sa piramide. Ang ikatlong Biblia na nasulat at ang huli ay itong isang ito. Sa tuwin ay tatluhan lagi ang paggawa ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ang Diyos nga'y ganap sa tatlo. Siya'y ganap, pasensya na po, siya'y ganap sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Siya'y ganap sa pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo. Siya'y ganap sa kanyang tatlong ito. Tayo po'y nasa disenyo ng kanyang paglilikha, kaya tayo man ay ganap sa tatlo, kaluluwa, katawan, at espiritu. At ang atin ngang katawan ay kinokontrol ng mga ugat, ng dugo, at ng mga selula, laman, tatlo. Ang lahat ay ganap sa tatlo. Pagkatapos, ang sabi niya, matapos na maisip niya ang dapat na magawa, bago niya gawin ang ano pa mang bagay, nakikinita ko po itong munting halo na ito na kumikilos sa ibabaw ng mundong ito, na isang bilog pa lamang na nanigas, nakalutang doon na parang isang napakalaking bato ng yelo, at iniusog niya yun malapit sa araw, at sinimulan niyang paikutin yun ng paganoon para lumibot sa araw, at nagsimulang matunaw yun, at yung malaking bato ng yelo ay nabitak at nalusaw.
nagsimulang mabuo ang Texas at ang mga kapatagan doon, gaya ng itinuro sa atin noon kung paano nalusaw ang mga bato ng yelo roon ayon sa pag-aaral ng mga magagaling na mananaliksik ng kasaysayan. At ang buong mundo matapos na umagos yon patungo sa Golpo ng Mexico at sa iba pa, nagsimulang mapuno iyon ng tubig at ang lupa ay wala pang anyo at wala pang laman. Ngayon, nasa Genesis 1 na tayo, kita nyo? Ngayon pagkatapos, kumilos ang Diyos at inihiwalay ang kalawakan mula sa tubig at nilikha niya ang liwanag. At pagkatapos ay nilikha niya ang lahat ng kanyang mga nilikha. Pagkatapos, matapos niyang likhain yon, lahat ng mga puno'y umusbong at mga halaman at iba pa. Napakaganda nga mismo ng inihanda niyang yon. Nalugod siya. Ang ganda nun. At naisip niyang kalugod-lugod yon. Mangyaring, di niya pababayaan yon sa kalagayang yon. Kinakailangan niyang mag-iwan ng isang bagay doon. Kaya ang sabi niya, ating maramihan. Lalangin ng tao, maramihan, ayon sa ating wangis. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya mangyari na noong likhain ng Diyos ang una niyang tao, siya'y taong espiritu. Ang tao ngang iyon ay nasa uri ng Diyos o ng anak ng Diyos, ang Logos. Yun po ang unang tao. Pagkatapos binigyan niya ang tao ng kapamahalaan sa mga para pangunahan ang lahat ng mga buhay hayop gaya mismo ng pangunguna ng Espiritu Santo sa mananampalataya ngayon. Magpunta ka rito, gawin mo ito. Ngayon, kung may ganap lang tayong pagsuko sa Espiritu Santo, pangungunahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gaya ni Adan na pinangunahan niya ang mga hayop nung panahon na yon. Mangyaring nilikha niya sila at pagkatapos, nung gawin na niya ito, nagsimula siyang umusad doon sa kaisipan na kanyang likhain ng tao mula sa alabok ng lupa. Wala ngang tao para magbukid ng lupa. Wala pa noong gagawa ng trabaho. Wala pang pisikal na nilalang. Kaya nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa. Ngayon, diyan sa bagay na yan, sa tingin ko na isang botaniko o ang siyensya at Kristyanismo ay hindi nagsasalungatan sa isa't isa. Dahil sinasabi ng siyensya na ang tao ay galing sa ibang buhay at sinasabi natin na kapag tinitingnan mo ang isang tao rito, siya'y nasa larawan ng Diyos. Ito pong ito rito, hindi ito ang larawan ng Diyos kung tutuusin. Larawan ito ng buhay ng hayop. At siya, at argumento nga ng mga evolusyonista na tayo raw, di po ako naniniwala sa tugaygay nila ng evolusyon na galing daw ang lahat sa isang selula. Pero naniniwala ako na may evolusyon tayo, tunay po, na yung tao ay pinaging ganito mula sa isang anyo noon. Pero heto nga, na nung gawin ng Diyos ang lahat ng yan, at inilagay pa mismo, inilagay ang tao nilikha ang tao mula sa alabok ng lupa, ngayon, di nga sa kanyang sariling larawan, nagawa na niya yon sa tao nung una. Tapos kanyang hiningahan ang tao ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya, ang kaluluwa ng tao ay ang kalikasan ng kanyang espiritu. Kaya, kung kayo'y ipanganganak na muli, hindi bagong espiritu ang tinatanggap nyo. Bagong kalikasan ng espiritu na yun. Parehong espiritu pa rin, pero iba ng kalikasan. Sigit may dalawa kang tao riyan, halimbawa, pagtabihin sila. Silang ang dalawa ay magkapareho ng itsura, at ang isa sa kanila ay makasalanan, at ang isa sa kanila ay Kristiyano. Sasabihin nga nung isang lalaki, parehong espiritu lang naman tayo, kita nyo? Pero ang isa sa kanila ay iba ang kanyang kaluluwa. Ang kalikasan niya ay iba, siya'y binago na. Kaya mangyaring hiningahan niya ang taong ito. Ngayon, di ko po alam kung paano niya nilikha siya. Siya'y naglagay sa kanya ng 5 pandama para ang tao ay magkaroon ng ugnayan sa makalupa niyang tahanan at makikita, makalasa, makadama, makaamoy at makarinig. At nilikha niya ang tao sa ganong paraan. Ngayon, ang mga pandamang yun ay di para kaugnayan ng Diyos. Ang pandama niya kasi para kaugnayan ng Diyos ay ang kanyang espiritu. Ang kaluluwa niya ay para ang kaluluwa na nagkakasala, ang kaluluwa ay mamamatay. Ngayon, tutugaygay po ako ng medyo mahaba para dumako sa isang bagay. Pero maasa ko na makukuha niyo ang bawat punto rito para makita niyo ng sakto kung ano mismo ang kinailangang gawin ng Diyos sa Kalbaryo. Ngayon, nung ang taong ito, ayan nga, nung ilagay ng Diyos sa kanya ang pandama niya, kanyang 5 pandama, at pagkatapos ang tao nga, siya'y nag-iisa. Kaya lumikha ang Diyos ng asawa para dun sa tao, isang katuwang na hinugot mula sa kanyang tagiliran na isang tadyang at ginawa itong babae. Isang napakagandang tipo roon, ganap mismong tumitipo sa Diyos na humugot sa tadyang ni Kristo, ang nobya.
Kita nyo, binuksan ng Diyos ang tagiliran ni Adan, kumuha ng tadyang, dahilan kung bakit ang lalaki ay may kulang na isang tadyang kumpara sa babae sa istruktura ng katawan. At ngayon, binuksan ng Diyos ang tagiliran ni Kristo sa may Kalbaryo, ay hinugot ang nobya. Ang iglesia ay dumating sa pamamagitan ng dugo ni Kristo patungo sa katawan ni Kristo. At sa ganung paraan tayo dumating at wala nang iba pang paraan. Kahit na gaano pang iglesia yan na kinabibilangan nyo, gaano pang kabuting lalaki ka, gaano pang kabuting babae ka, kinakailangan mong tanggapin ang buong kasapatan na hain ng Diyos, ang kanyang inilaang daan, o ikay mapapahamak. Tama. Yun lang ang natatanging paraan para kayo makapasok mismo ang sa pamamagitan nun. Ngayon, nag-iisa lamang mismo ang daan, at yon ay sa pamamagitan ng pintuan. May itinurong kilalang talinghaga si Jesus nung narito pa siya noon sa lupa. Sinabi niya na may paghapon na kasalan na idinaos at ang bawat tao ay binigyan ng damit at nasumpungan niya na may isang tao roon na walang ganoong damit. Sabi niya, "Kaibigan, ano tikay? Paano ka nakapasok samantalang wala ka naman nitong damit na ito?" Ngayon, ang kaugalian po kasi sa may silangan, kapag ang lalaki ikakasal ay mag-iimbita, pagbibihisin niya, bawat inimbitahan niya, kung 50 katao ang inimbitahan niya, mangyaring 50 ring balabal. At ang lalaki ay tatayo malapit sa may pintuan. At sa tuwing may tao na papasok, mayaman man o mahirap, pagsusuotin niya ang tao ng balabal. Pagkatapos walang makakaalam kung ang tao na yun ba'y mayaman o mahirap. Ang tao, lahat sila ay pare-pareho ang itsura kapag suot ang balabal na yon. At yun po ang pamamaraan ng Diyos sa panahon ngayon. Ibinigay niya ang Espiritu Santo na isang tipo. Bawat tao na kanyang iimbitahan, lahat tayo pare-pareho. Na ang isang ito ay dahil mas mainam siya sa isang ito, at yung isa na may mas mataas kasi sa isang ito, lahat tayo pare-pareho sa paningin ng Diyos, lahat ng inimbitahan sa hapon ng kasalan. Pagkatapos, nung pumasok na siya'y nasumpungan ang isang lalaking ito ngayon. Ngayon, isa lang po ang pintuan na mapapasukan dahil doon lamang ipinamimigay ang mga damit. At nasumpungan nga niya ang isang lalaki sa mismong hapag ng hapunan na di nakasuot ng damit na yon. Sabi niya, "Kaibigan, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo suot yung damit?" At di makaimik yung lalaki. Pumasok kasi siya sa pamamagitan ng bintana o sa kung anong daan. Hindi siya pumasok sa pamamagitan ng pintuan. At bawat tao na papasok sa pamamagitan ni Kristo tungo sa katawan ni Kristo ay tumatanggap ng Espiritu Santo, ang balabal. Siya nga'y nakatayo sa tabi para idamit ito sa inyo sa mismong oras na papasok ka roon. Kita nyo? Yun ang kanyang ipinangako at yun ang kanyang gagawin. Ngayon, doon po sa pasimula, sa Eden, pagkatapos nga'y lumikha siya ng asawa para sa lalaki o katuwang. Ngayon, nakita nyo na marahil sa mga larawan dito sa mga magazine kuminsan o ng ilang mga pintor. Ngayon, lubos na nagkulang sa inspirasyon. Kung nakita nyo ang pagkakaguhit ni Eva na ang buhok ay patikwas-tikwas ng paganoon. At grabing kalunos-lunos na bagay at sasabihin, "Ayan ang ating nanay." Aba, wala ngang magkakagusto doon sa buong mundo man. Naniniwala ako na si Eva ang pinakamagandang babae sa lupa kailanman. Tama. Noong makita siya ni Adan, siya kanyang sadya pong, ayan nga, ipinapakita lang niyan ang pamana na pinagsalin-salin hanggang sa mga tao sa panahon ngayon. Kung hindi, pagiging kabaliktaran. Kaya, tinanggap ni Adan si Eva na maging asawa niya. At pagkatapos nung pumasok ang kasalanan, at may ideya po ako kung ano yon. Di ko yon ipinapahayag sa iglesia. Maliban na lang kung may kaunting araling pagtatalakay na kung ano ang kasalanan sa pasimula. Pero hayan nga, nung yun ay mangyari, inihiwalay sila dahil doon mula sa pakikisa sa Diyos. Ngayon, ito ang larawan na gusto kong dakuan. Ngayon, nung malaman ng Diyos, o nung may isang anghel, o nilalang na tumungo roon at sinabi sa Diyos na, "Ang iyong anak ay napahamak," siya'y nagkasala, siya'y nahulog. Ngayon, masdan niyo nga ang simbuyo ng tao. Ang unang bagay na ginawa niya ay gumawa siya ng relihiyon. Ang tao, nagkaroon siya ng kung anong relihiyon. May kausap akong kilalang tao rito sa siyudad nung isang araw, sabi, "Alam mo, ang relihiyon ko, kapatid na Branham, ay ang sundin ng ginintuang patakaran." Mainam naman, pero kapatid, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, mapapahamak siya. Oo, kinakailangan niya, kailangan siya'y may panganak na muli. Ngayon, mainam naman kung sa mainam ang ginintuang patakaran. Mangyaring, kayang gawin yan ng isang moral na tao, pero kinakailangan ng lahat ay luminya sa sobrenatural.
At makikita nyo ang kahalagahan ng ginawa ng Diyos nang sa gayon, tayo ay may panganak mismo sa sobrenatural. Ngayon, nung sila'y magkasala, siya'y gumawa sa sarili niya ng isang reli. Ang ibig nang sabihin ng salitang relihiyon ay panakip. Parang isang bagay na pantakip. Ito pong Amerikana na ito'y isang relihiyong moral sa akin dahil tinatakpan nito ang katauhan ko at ganon din ang mga damit nyo. At isa itong panakip. Ngayon, pansinin nyo nga, nung si Adan, yung mga dahon niya ng igos ay ayos lang hanggang sa di pa niya nakakatagpo ng harapan ng Diyos. Pero nung siya nga'y kumaharap na mismo sa Diyos, napagtanto niya na wala palang mainam na maidudulot ang mga dahon niya ng igos. At ngayon, kaibigan, iniisip nyo marahil na kahit paano'y disente kayong tao, kita nyo, na marahil totoo rin naman. Siya nga. Pero kapag kayong nga'y kumaharap na mismo sa Diyos, kayo'y kung di pa nyo tinatanggap ang inilanghain ng Diyos para sa inyo, kayo po'y nasa kapahamakan at malalaman nyo yun. Naranasan ko nang tumayo sa tabi ng mga tao. Nasaksiyan sila mismo na namatay. Nakita ko kung paanong tinurukan sila ng doktor sa bisig ng hypo para pakalmahin sila. At sila nga'y maririnig mo na nagsisisigaw at talagang nagwawala. Sasabihin, "Oh, nawawala lang sila sa sarili." Sabi ko, "Dok, huwag nyo na pong iturok uli muna." Kita nyo? At maririnig nyo ang mga taong ito na iniisip na nila na tama ka pala. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. At bawat tao na di mapagbago, di nabago sa Diyos, ay tutungo mismo sa daan ng kawasakan. Di nyo mapipigilan, yang sarili nyong kaluluwa'y magdadala mismo sa inyo. Kung kayo'y naipanganak na muli, pataas ang tungo nyo. Kung di kayo naipanganak na muli, pababa nga ang tungo nyo. Kaya't dadalhin kayo mismo ng sarili nyong kaluluwa. Katulad na lang sa isang magic na patpat na nakakapagbukas ng pintuan sa kung saang dako. Kung wala ka nung patpat na yon, hindi bubukas ang pintuan. At kung di kayo naipanganak na muli, kayo'y tatanggihan mismo. Ganon lang. Ngayon, at pagkatapos nung aking makinita doon, ayan nga, nung sila'y lumantad, haya't alam ng Diyos na di nila kayang tumayo sa harapan niya, at alam niya. At sila'y nagtatago mismo sa likod ng mga halaman, yamang sila nga'y natatakpan na mismo. Pero alam kasi nila na yung panakip nila ay di sapat. At bawat lalaki o babae na nagsisipuntahan ngayon sa simbahan, ngayon iniisip ko nga yung mga katedral na may pagbatingaw sila roon at yung kalimbang ay pinatutunog at kung ano-ano pa gaya nun. At yung mga tao ay nagpupuntahan sa simbahan at nagsisipaghanda at yung mga kababaihan ay nagsisibilihan ng kani-kanilang sombrero para sa Pasko ng pagkabuhay at kung ano-ano pa. Ano na ang kinapadparan nito mismo? Naku! Paano't di ko sukat maisip kung ano ang kinalaman ng isang kuneho sa pagkabuhay na maguli, kita nyo? Wala nga. Paano nagkaroon ng kinalaman ng Christmas tree sa kapanganakan ni Kristo? Pagano ito mga kaibigan? Tayo nga'y naligaw sa kung saang banda. Ganon nga. Pero ngayon, ang isang tunay na naipanganak na muling lalaki o babae ay kanilangang napagtatanto na dahil may buhay riyan sa kaibuturan nyo na sinasabi sa inyo na mali yun. Tama po ba? Ngayon masdan nyo sina Adan at Eva. Oh, grabe. Kapag binubulay ko po yun, nawawala sa isip ko itong trangkaso ko. Kung ano man itong dumapo sa akin, sa tuwing binubulay ko mismo yung doon pa sa pasimula, masdan, mangyaring nababanggit nyo ang dugo. Dito di pa katagalan, parang pinag-iisipan nila ngayon sa malawakang konseho ng Methodist na ano kaya kung alisin na nila yung mga awitin tungkol sa dugo mula sa aklat ng mga himno ng Methodist. Sabi, di naman ito dakong katayan na relihiyon. Sabi, ayaw namin. Ang gusto kasi namin isang bagay na kaaya-aya at marangal. Kapatid, di nga sa ganyang paraan ang pagtanggap ng Diyos dito. Alinman yan sa, kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. Dugo, ang Diyos, ang tanging bagay na halili, ay naroon lamang mismo sa, ang buhay ay nakalagak sa dugo. Maaring yung kainin ng karne, pero ang dugo na siyang buhay nun, ito'y ibuhos nyo sa lupa. Kita nyo? Huwag kainin ang buhay. Pansinin nyo nga kung gaano kaganda. Talaga pong pinagbubulay ko yun. Pagkatapos nga'y inisip ng Diyos, ngayon lumabas na kayo rito, Adan at Eva. At bago ko kayo ilabas, may bagay muna ako na dapat gawin.
Kaya nagtungo siya roon sa may gilid ng burol at kumuha ng tupa. Pinatay yun, binalatan, hinayaang mamatay ang tupa. Dahil mahalaga na tuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kahit na gaano pang kainam kang lalaki, kahit na gaano pang kainam ka na babae, ano ka man, sadyang ang Diyos, tutuparin at tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Yan ang dahilan kung bakit si Birheng Maria ay kinailangan din na tumungo roon sa araw na yon ng Pentecostes at tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo katulad ng iba pa sa kanila roon dahil ipinanganak siya rito bilang isang mortal at kinakailangan na may panganak na muli bago siya tumungo sa langit. Amen. Ngayon tingnan nyo, binibini. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Di ibig sabihin na nagbago na ang panahon. Kaya't ang Diyos ay di nga nagbabago. Kapag di kayo makaabot doon kahit kunti lang, sa kapahamakan kayo. Kita nyo? Ngayon, akin lamang ipinapangusap ang mismong bagay na ginawa ng Diyos 19 taon ng nakakaraan. Ngayon, sa may Kalbaryo, para ipakita sa inyo kung gaano kagrabing hain ang kailangang isakripisyo para bayaran ito. At yun mismo ang paraan ng Diyos. Ngayon, may daan nga na tila matuwid, pero may inilaang daan nga mismo ang Diyos. Kung lagi kayong tatahak sa inilaang daan ng Diyos, hindi ka madadako sa mali. Kagaya na lang ng magbibiyahe ka halimbawa patungo sa Indianapolis o sa tawid lamang ng tulay at sasabihin nyo, bueno, heto, Louisville na ba yung gawin yan? Oo. At kapag basta ka na lang didiretso ng pagganito, siguradong magkakaproblema ka. Ganon nga. Kaya mainam na makuha mo ang orihinal na plano, ang mapa, na mapag-aralan yun at makita kung saan ka ba talaga dadaan. At siya nga rin, heto ang orihinal na plano ng Diyos tungo sa kalwalhatian. Pag-aralan nyo itong maigi. Ayan nga ito'y sinabuyan ng dugo na daan mula dulo sa dulo. Hindi ka mawawala sa landas kung susundan mo lang mismo ang dugo. Amen. Ngayon, nakikita nyo na. Kita nyo? Ganap na manatili lamang sa dugo at di ka mapapahamak dahil may duguang bakas sa buong daan na yon. Ngayon, pansinin kung papaano ang Diyos nung panahon na yon. Nung bago niya magawa yon, ngayon, maaari siyang tumayo o kahit na tumindig pa sila roon para tanggapin. Kanya ngang papatayin dapat sila sa mismong sandali na yon. Ganun nga ang gagawin niya. Dahil siya ay kataas-taasan, marapat lamang natuparin niya ang kanyang salita. Ang sabi niya, sa araw na kanin ninyo yon ang araw na kayo ay mamamatay. Yun na yun magpakailanman. Mangyaring nakikinita ko siya pagkatapos sa dakong yon, nung kanyang patayin ng tupa. Sasabihin nyo, tupa po ba talaga, kapatid na Branham? Naniniwala po ako. Siya kasi ang tupa na pinaslang mula pa nung itatagang sanlibutan. At balat ng tupa mismo, ang kinuha at inihagis sa kanila doon sa mga halaman at sinabi sa kanila na isuot ninyo ang mga ito at lumabas. At nang sa gayon ay tanggapin. At nakikinita ko si Adan at Eva na isinusuot ang gusgusing dugo ang mga laylay na balat na yon sa buong katawan nila. Maiisip nyo ba? Ang dapat sana'y kaaya-ayat magagandang mga katawan ng dalawang perpektong tao. Haya't ngayon ay nababalutan na ng duguang balat ng tupa. Nakikinita ko nga sila na nakatayo roon. Sabi ng Diyos, Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawang babae sa halip na sa akin, kung ganoon, yamang kinuha kita mula sa alabok, ay sa alabok ikay magbabalik. At Eva, dahil nakinig ka sa serpiente sa halip na sa akin, haya't yamang ikaw ang nagdala ng buhay, nagalis ng buhay mula sa mundo, ikaw ang magdadala ng buhay tungo sa mundo, pararamihin ko ang iyong kanumbayan. At sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at iba pa. At pagkatapos ay sinabi niya, serpiente, dahil sa ginawa mo ito, lalakad ka. Hindi po siya reptilya, siya'y hayop, nakatayo kung maglakad. Higit na mas tuso kaysa sa ano pa mang hayop sa parang. Saksihan niyo ako, yan po'y kasulatan. Nakatayo maglakad na parang tao, at siya ang dumaya mismo sa babae. At ang sabi ng Diyos, at dahil sa ginawa mo ito, mawawala ang iyong mga binti, at sa pamamagitan ng iyong tiyan ka uusad sa buong panahon ng buhay mo, at ang alabok ang magiging pagkain mo. At hayon nga ang kinahinatnan nila, kahatulan. Marapat lamang na matapat na ipataw ng Diyos ang kahatulan niya, dahil sinambit niya yon. At siya'y Diyos, di niya maaaring atrasan yon. Kinakailangan niyang manatili. Para ituring na Diyos, kinakailangang tuparin ng Diyos ang salita niya. Ganon nga. Kaya hayon na nga't nakikinita ko ang abang munting Eva nung siya'y tumingin kay Adan. Ang mahabat ulandes niyang buhok ay nakalugay sa kanyang likod. Ang malalaking maningning na asul niyang mga mata na ang itsuray tulad sa kalangitan, gaya nga ng pagkakalikha roon ng Diyos, hayon ng mga luha na tumutulo pababa, pumahalo mismo sa dugo na naroon sa kanyang damit at nakalaylay roon sa palibot ng kanyang katawan,
ni Eva. Tapos si Adan naman, ayun ang kanyang malakas na pangangatawan. Niyakap siya at idinantay siya sa kanyang dibdib at doon nga'y ang mga luha, humahalo, tumatagaktak. Habang umaagos yon sa mga balat ng tupa, ang dugo'y tumatagaktak bababa, dugo sa buong palibot. Ayan nga, ngayon ang sabi niya, kinakailangan niyong lumisan mula sa aking presensya. Tapos nakikinita ko si Eva at Adan nang mga bisig nila'y nakadantay sa isa't isa paalis. Yumayaon ng pagganito, yung gusgusing balat ng tupay tumatama-tama sa kanilang binti. Duguan, tumatama sa kanila mismong binti. Pagkatapos nakikinita ko ang buong espasyo na yon na yaong Diyos. Ang Diyos ay walang pasimula ng mga araw, katapusan ng mga taon. Siya ay magpakailan-kailan pa man. Ayan nga't nakikinita ko ang buong malaking espasyo na yon na unti-unting mismong kumikilos na may paglalakip katulad nito. Bumaba roon sa isang hugis embudo na parang ganoon. At yun nga'y bumababa roon habang ang mga mata niya'y unti-unting nakamasid doon sa magkapares na yon na naglalakad sa halamanan ng Eden, na ang mga duguang balat ay tumatama sa kanilang binti. Di niya maatim, at yun nga'y tumagos. Oo, tumagos yun sa mismong kaibuturan ng puso ng Diyos na bumaybay ng P-A-G-I-B-I-G. Ganon na lamang na iniibig ng Diyos. Hindi niya maatim na makita sila na lumilisan. Tinawag niya sila para bumaling muli. Ang sabi, pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ni Satanas. Tapos naganap ngayon doon sa Kalbaryo, nung ang Diyos mismo'y bumaba sa pamamagitan ng isang babae, isinilang ng isang birhen. Gustong-gusto ko ngang tumugay-gay diyan pansumandali ng kaunti sa Eden. Pansinin nung sila'y palayasin mula sa halamanan dahil sa pagsuway. Naputol mismo ang lahat ng mga biyaya dahil sa pagsuway. At iniisip ko na sa gabing ito, yan po ang problema sa iglesia. Lahat ng mga biyaya ay naputol dahil sa pagsuway. Ayan nga, pinalayas mula sa halamanan ng Eden. Ngayon, gusto kong pansinin niyo ito. Etong dumating, nung sina Cain at Abel, ang dalawang anak ni Adan at Eva, nung sina'y pumaroon para maghandog ng alay, naniniwala ako ng dakilang kerubin ay naroon noon sa silangang bahagi ng pintuan at yung tabak doon ay paikot-ikot ng paulit-ulit, binabantayan ng pintuang papasok doon sa Eden. Pansinin niyo, apoy. Ang Espiritu Santong apoy ay nakabantay sa pintuan. At ngayon, yun ang nakabantay sa may pintuan. Kung kinakatakutan nyo ang Espiritu Santo at apoy, hindi ka makakapasok. Haya't nagniningas ang tabak ng Diyos. Ang Diyos ay isang apoy na namumugnaw. Nakabantay mismo sa punong kahoy na yon. Binabantayan ng punong kahoy ng buhay. At ngayon, pansin ninyo, pagkatapos, eto nga ang isang magandang larawan. Oh, grabe. Nakikinita ko si Adan o si Cain at si Abel, ang ibig kong sabihin, naabala sa pag-asikaso ng mga sandaling yon o gumagayak doon para maghain. Sa tingin ko'y nagtayo sila ng dambana sa mismong tapat ng pintuan sa may luklukan kung saan sila maaaring sumamba. Pansinin, heto nga na dumating doon si Cain. Marahil siya'y nagtrabaho ng buong taon, nagpagal. Ginawa ang lahat ng magagawa niya para makapag-ani ng pinakamalalaking mga mansanas o ng pinakamalalaking mga kalabasa o anuman meron siya roon. Kaya't dinala mismo sa may pintuan. Siya nga'y nagtayo ng dambana sa mismong tabi ng pintuan sa presensya ng Diyos. Inilapag doon ng lahat ng mga prutas niya at yung naglalakihang mga kalalili at lahat at inilatag doon sa may dambana ng tama at lumuhod at sumamba sa Diyos. Ngayon, gusto ko pong inyong umaasa ako na babaon ito ng gusto sa kaloob-looban na di pa nangyayari kailanman hanggang sa makuha nyo ito. Kita nyo? Ngayon, pansinin, kung ang hinihiling lang sa inyo ng Diyos ay magpunta ng simbahan, si Cain nga'y kasing inam ni Abel kung ganoon. Si Cain kasi nagtayo rin naman ng dambana para sa Panginoon. Sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, abat di lang yun ang ginagawa ko. Nagsasakripisyo rin ako. Nagbibigay ako para sa pagmimisyon sa ibang bansa. At ako'y, ang mga bagay na yan ay may inam din naman. May inam po, pero higit pa ang hinihiling ng Diyos. Maging si Cain ay yun din naman ang ginawa. Siya nga, kita nyo? Nagdala siya ng sakripisyong hain. Sumamba siya sa Panginoon. Lumuhod pa nga siya at nag-alay ng papuri para sa Panginoon. At ang sabi, Panginoon, heto ako. Heto po ako. At ako po'y nagdala sa iyo ng alay. Nagtayo ako ng dambana. Amen.
In so many words, Sa ibang salita, miyembro po ako ng iglesia. Bumaon na po ba ng malalim? look, Tingnan nyo, miyembro ako ng iglesia. I believe Nananampalataya ako sa iyo. Babaon na po ito ng gusto ngayon. Hayaan niyong bumaon nito ng malalim pa. I am a believer in God. Ako'y mananampalataya ng Diyos. Nagtayo ako ng dambana. Ako'y nagdala ng hain. At heto po ako, Panginoon. Sumasamba ako sa iyo. At mangyaring ibinaling ng Diyos ang kanyang likod mula sa hain na yon. Ganon nga. At tumaga ng Pasko ng pagkabuhay. Katulad ng sabi ng isang pastor sa bayang ito. Alam mo ba kung anong ginagawa ko, mga ngaral, sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay? Sabi ko, ano po? Sabi, sinasabihan ko ang mga miyembro ko. Binabati ko sila ng maligayang Pasko. Sabi, bakit? Sabi, hindi ko na kasi sila makikita muli hanggang sa susunod na Pasko ng pagkabuhay. Ang lahat kasi dumadalo tuwing Pasko ng pagkabuhay. Ganon nga, bumibili ng bagong mga sombrero at bagong damit. At ano bang kinalaman niyan kay Kristo? Oh, at pihado pong milyon-milyong dolyar ang gagastahin ngayong taon na ito. Bukas, sa dakon ng mga protestante, sa mga liryo pa lang, mga namumukadkad at nagagandahang mga liryo, bawat isang miyembro ay pupunta roon at ilalapag yun sa altar. Hindi nga alintana ng Diyos ang liryo na yan na ilalapag sa altar. Ikaw ang gusto niyang naroon sa altar, hindi ang liryo. Di naman kasi dapat yun ang haing sakripisyo nyo. Ikaw mismo ang tao na naroon dapat sa altar. Yun ang diferensya. Ang hinihiling ng Diyos na dapat mailapag dun sa altar ay ikaw mismo. Now, I want you to notice how that Ngayon gusto kong pansinin nyo kung paanong ang namanang yun na Satanas na naroon kay Cain. At pansinin na yung pinaka. Ngayon mapapagaan nga nito ang pakiramdam nyo na mga ilan sa inyo na mga hindi taga rito at mga manlalakbay. At mangyaring marahil sinasabi natin, bueno, sana nagagawa natin yung ganito sa iglesia natin at ganoon. Masiyahan kayo! Hallelujah! Mas pipiliin ko pang sumamba sa kung anong malit na lumang silid na nasa likod marahil ng isang iskinita. At ang Diyos naman ay naroon. Kaysa sa isang katedral na wala naman doon ang Diyos. Ganun nga, tunay. Ayan, siya isang pobreng tao. Pansinin nyo, pagkatapos ay dinala na niya ang kanyang hain. Dinala ni Cain na tinilapag na niya yun doon. Ngayon pansinin, siya nga'y galing sa lahi ni Satanas. Dahil inaasahan niya na tatanggapin yun ng Diyos. Dahil magandang mga bunga yun. Bagay na ginawa niya sa ganang kanya. At maraming tao ang nagsasabi, bueno, kanib naman ako sa iba't iba pang grupo at ako'y nakakapagbigay sa Red Cross at nakakapagbigay rin sa Kawanggawa. Nakakapagbigay pa ako sa mga kaiglesyaan. Paano naman yun, kapatid na Branham? Ayos lang ang mga yun. Pero maliban ng isang tao'y may panganak na muli, sa anumang paraan ay hindi siya makakapasok sa kaharian. Pansinin ito, ang mga Kawanggawa na yan ay may inam, pero wala, di pa rin yan ang inilang daan ng Diyos. Gumawa si Cain sa sarili niyang paraan, at marami sa gabing ito ang ganoon din na gumagawa sa kanilang sariling paraan. Di nyo magagawang pangatwiranan yun. Mangyaring ang di magagawa ng pangangatwiran na di obra ang inyong pangangatwiran. Di kayo obra na pangatwiranan ito. Kung kaya nyong pangatwiranan ito, hindi nga ito may tuturing na pananampalataya. Kinakailangan nyong maihandog ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon sasabihin nyo, kapatid na Branham, ang ibig mo bang sabihin kinakailangan kong dumako roon at mapuno ng Espiritu Santo at kumilos na gaya ng iba pa? Kung umaasa ka na makasama ang iba pa sa kanila, ganun na ganun mismo ang gagawin mo. Ganun nga. Siya nga po, ganun nga. Sigit ipagpahalimbawa mo na lang, haya't sinaaman nga'y gayon din ang ginawa. Sinabi ng Diyos sa propeta, sabihin mo sa kanya, lumusong doon at lumubog ng 7 beses. Sabi niya, hindi ba't yung narito ay mas malinis at mas mainam? Pero ang kinakailangan nga'y ang tubig na yun ng Hordan. Kung titingnan ay may pagkapangit, pero maasa ako ng bawat isa sa gabing ito ay tutuon mismo ng paningin tungo sa Kalbaryo. At kung anong laking kabayaran ang kinailangan ng Diyos, 19 na rang taon ang nakararaan. At magagawa niyong itaas ang inyong kamay, magsasabi, doon ako tatahak sa daan na kasama ng ilan na kinamuhian dahil sa Panginoon. Sasabihin niyo, ibig bang sabihin sasama ako doon sa mga kalalakihang iyon na si kapatid na Tom? O yung tinatawag ng ilan na Holy Roller?
Kapatid, nakalibot na ako sa mundo ng magtatatlong beses na marahil at di pa ako nakakita ng sinasabing holy roller na yan. Hindi pa. Ang nasumpungan ko ay kabanalan, hindi holy roller. Bansag yan na ikinabit ng dyablo sa iglesia. Ang sabi ng Diyos, kapag walang kabanalan, di makikita ng tao ang Diyos. Magagawa mong ilagak ang sarili mo tungkol dito. Yun ang daan ng Diyos. Sasabihin nyo, yung mga yan na panay ang sigawan at hiyawan at kung ano-anong ginagawa. Kapatid, yun nga yun. Aba, sasabihin nyo, para yatang kabaliwan ang dating niya sa akin. Yan mismo ang dahilan kung bakit kinakailangan mong maipanganak na muli. Kapag ikaw ay naipanganak ng muli, mangyaring di mo isipin na ito'y kabaliwan. Ikaw nga'y lalakip sa amin. Ang mga taong ito'y ganon din ang iniisip nila dati sa iniisip mo noon. Ganon nga. Ganon na ganon ang iniisip nila dati sa iniisip mo hanggang sa makapasok sila rito mismo. Ito'y isang pagbabago, isa mismong pagbabalik loob. Ang ibig sabihin ng pagbabalik loob ay pagbabago sa anumang bagay. At maliban ng isang tao'y mamatay sa sarili niya at magsabi, Panginoon, wala akong nalalaman patungkol dito, pero hayan nga't tanggapin mo po ako. Amen. Mangyaring yun ang gagawin ng Diyos. Kita nyo? Ngayon, sabi ni Cain, nailapag ko ng lahat. Yun nga'y tinanggihan ng Diyos. Kahit na pinaging kabigha-bighani niya yun, at marahil iisipin nyo, bueno, dadalo ako sa gawain ng pagbubukang liwayway. Kailangan ko ng bagong sombrero. May isa pong dalagita na awit sana noon sa pagtitipon ko at ang sabi niya, Kapatid na Branham, ang trabaho ng nanay niya ay labandera lang para kumita ng kabuhayan. At yung dalagita ay parang nagpakulot pa mismo nung buhok niya, alam nyo. Ano nga uli yun? Manicure? O ano nga uli yung tawag niya doon? Ano nga yung inilalagay nila sa buhok ng kababaihan? Ang alam ko lang ay mali yun. Di ko lang maisip ang tawag. Wala akong sapat na alam doon. Ano po? Permanent sa buhok. Yun nga yun. At mangyaring nagpaganon siya sa kanyang buhok bago siya sasalang para umawit sa koro. At yung aba niyang nanay ay naglalaba lang para kumita ng kabuhayan. Ang dalagitang nga'y nagtungo roon at nagpa-permanent. At sabi ko, di ko siya papayagang umawit dahil di siya dapat na umawit nung ginawa niya yun. Tama. Diyos, tulungan mo po kami na panatilihing malinis ang pulpito ano't anuman. Yan na yan ang problema sa sanlibutan ngayon sa kanilang... Pakinggan niyo kapatid, ako nga'y naniniwala sa makalumang sasapras na karanasan doon sa may ibayo sa palumpungan kung saan bubunutin ang lahat ng ugat ng kapaitan at tataliptipin ang lupa. Ganun nga, itatanim ang binhi. Ngayon, pansinin niyo ngayon, si Cain sa isip-isip niya ang bighani. Isipin nila, bueno, ngayon, ang iglesia namin, haya't magtatayo kami ng bagong simbahan. Ayos lang naman yan. Anumang bagay na may kagandahan ay ayos lang naman. Kung dadalhin yung kalakip doon ng Panginoong Yesus, mangyari ngang kung unahin yung dalhin siya, siya na ang bahala sa lahat ng iba pa nito. May nagsabi, Kapatid na Branham, sa tingin mo ba ang dalagitang ito'y pwede namang payagan na pumunta sa altar na ganito ang itsura? Sabi ko, Kapatid, parating na ang tagsibol. Lahat ng mga usbong ng ensina rito, bawat isa sa kanila ay magpapasibol ng siyaring mga dahon na meron sila noong huling taglagas. Pero di ibig sabihin ay tayo mismo ang pipitas sa mga dahon para yung bagong mga dahon ay uusbong. Hahayaan mo lang na ang bagong buhay ay sumibol at yung lumang dahon ay malalagas mismo. Ganon nga. Amen. Pakinggan nyo. Hayaan nyong sabihin ko lang ito rin. Kung yung lumang dahon ay di malalagas, ipinapakita lang niyan na walang dumating na bagong buhay. Huwag po kayong magalit sa akin ngayon. Si Jesus ang prinoproklama ko rito. Bueno, ganon nga. Bueno, tingnan nyo nga kung ganong kalaki yun na binayaran ng makalangit na Ama. Tingnan nyo kung anong ginawa niya ngayon. At tumungo na roon si Cain at nag-alay na siya ng hain. Siya po'y sumamba. Nagtungo siya sa simbahan. Siya'y kasing buti rin nung katabi roon. Ganon din si Esau. Si Esau, yung pagkatao niya, haya't mas mainam pa nga kung ikukumpara kay Jacob. Mas higit na Maginoo. Mahal niya ang kanyang tatay at yung mga bagay mismo na ginawa niya. Pero ang pinili ng Diyos ay si Jacob. Pansinin. Ngayon, nung si Abel ay tumungo na roon para mag-alay ng hain, bueno, ibang-ibang nga nung si Abel na ang pumaroon. Heto nang parating si Abel. Hindi siya nagsumikap na hindi siya nagsumikap na hanapin ang pinakamalaking simbahan sa bayan na mapupuntahan. Hindi siya nagsumikap na hanapin ang pinakamababait na grupo ng mga tao para doon siya makikisama. Amen. Kinuha lang niya yung kung anong meron na siya at nagtungo roon. Ganun lang. Siya'y tagapag-alaga ng tupa.
Mangyaring iniunat lang niya ang kanyang kamay at doon kumuha ng tupa at tinali. Sa tingin ko, wala pa silang abaka nung araw, kaya baging ng ubas marahil ang kinuha niya at yun ang ipinantali sa palibot ng leeg ng tupa. Pero ano nga ang pinatutungkulan nun? Kanilang dinala siya patungo sa Kalbaryo. Siya yaong tupa. Sabi, bakit sa sabsaban siya ipinanganak? Bueno, ang mga tupa kasi di sa bahay ipinapanganak. Sa sabsaban sila ipinapanganak. At sila nga'y dinadala. Kanilang dinala na may papatay gaya ng isang tupa. At kanilang dinala siya patungo roon. Dinala siya patungo sa Kalbaryo. Siya ang kordero ng Diyos. Amen. Mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. Sa tuwing napagbubulay ko ito doon, ayan nga ang munting kordero ni Abel. Hayon naman ang kordero ng Diyos. Sa tuwing napagbubulay ko ito, ang puso ko nga'y para bang gumugulong ng gumugulong. Kapag napagbubulay ko na ako't isang abat di karapat-dapat na makasalanang walang Diyos, mamamatay na walang Diyos, walang Kristo sa mundo, walang pag-asa. At sa itinakdang panahon, si Kristo'y namatay sa halip na ako. Siya nakalugod-lugod at pinaging katakwil-takwil at di katanggap-tanggap upang ako'y tanggapin sa kanyang paningin, sa halip na ako. Di nga mawala sa isip ko. Di ko nga maisip kung papaanong nagawa niya yon para sa akin. Sino ba ako? Eto nga, sasabihin nyo, ginawa niya ba yun para sa iyo? Oo, dumating ang Espiritu Santo, hinanap ako isang araw at ang sabi, ginawa niya ito para sa iyo. At sinampalatayanan ko siya. Siya nga po, tinanggap ko siya at nasumpungan ko na totoo pala talaga. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng mga tao na apay mga panatiko lang ang mga yan o anuman yon, sumasampalataya ako sa Diyos. At ako po, kaya't ginawa nga niya ang bagay na sinabi niya. Nakikinita ko si munting Abel. Masdan niyo ngayon, naku! Nakikinita ko si Abel na tumungo roon at kumuha ng munting baging ng ubas, umabot lamang doon at kumuha ng isang munting lalaking kordero, panganay mula sa kanyang nanay na tupa, itinali ang baging sa leeg nun. Tapos heto na siya, hatak-hatak yon. Wala ngang kabighanian na makikita roon, hindi ba? Hatak-hatak doon. Pagkatapos, dinalanan niya sa isang malaking bato, inilapag doon sa silangang bahagi ng pintuan. Ngayon pansinin, si Cain marahil ay nagpagal ng buong taon para umani ng pinakamagandang ani na makakaya niya, na sa isip-isip niya sa pamamagitan noon ay malulugod ang Diyos. At sinasabi-sabi nga ng maraming tao, ititigil ko na ang pagsisinungaling ko, ititigil ko na ang pagnanakaw ko, ititigil ko na ang paninigarilyo ko, magbabago na ako't magiging mas mainam na uri na ng tao. Aanib ako sa isang sosyedad. Naku, heto na! Hindi alintana ng Diyos kung kayo man ay babaling na magbubuklat ng bagong paina. Ang nais niya ibaling niyo ang puso niyo tungo kay Kristo at hayaang siyang kumilos mismo sa inyo. Di ito sa kakayahan mo, di ito sa mabuting gawa kaya tayo'y maliligtas, kundi sa pamamagitan ng kanyang habag ay tayo'y binili. Hindi sa anumang gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Mangyaring tayo sa Diyos dahil hindi ito dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa nagagawa ko sa ganang akin. Ito'y dahil sa bagay na ginawa ni Kristo sa Diyos para sa akin at para sa inyo. Pansinin, magandang tipo. Heto na siya. Hatak-hatak ang isang maliit na kordero. Hatak-hatak nga ito. Nakikinita ko nga ang munting tupa na pasubsub-subsub pa siguro. Marahil alam nito kung anong nalalapit na mangyayari. Kaldag-kaldag ang munti niyang mga paa. Ganap na tipo ni Kristo na kaldag-kaldag ang krus, ang kordero ng Diyos na lumalakad doon sa Jerusalem na susubasob ng hihina. Heto na yung munting tupa, may tunog ng pag-iyak. At nung dalhin na niya yung tupa sa malaking bato, inilapag doon sa bato. Kumuha ng matalim na pirasong bato. Di ko alam, siguro'y wala pa silang kutsilyo nung araw. Inilapag ang tupa roon ng paganoon. Sinunggaban sa likod ng kanyang ulo at hinila ng paganito, kinuha na yung kut o yung bato at sinimulang taga-tagay ng kanyang munting leeg at yung batong ay unti-unting pumipigtas sa kanyang leeg. Sa ibabaw ng batong iyon ay namatay ang kordero, duguan, umiyak, ang dugo'y dumanap, yung ugat na daluyan ng dugo'y pigtas. Ang dugo ay kung saan-saan sumaboy, yung munting puting lana niya'y namula ng gusto dahil sa dugo. Ang Diyos ay tumunghay mula sa langit at ang sabi, ganyan nga, ngayon nakuha mo, yan ang daan. Na yung dugo'y tumitilamsik mula sa malilit niyang ugat. Ano yun? Pumapatungkol sa anak ng Diyos. 19 na ilang taon sa hapong ito,
Dinala siya mula sa bilangguan, dinala patungo sa luklukan ng paghatol, at mula roon, patungo sa bulwagan kung saan may paglalatigo, mula roon, patungo sa Golgota, may hila-hila paakyat ng burol. Si Simon na taga Sirene, tinulungan siya na pasanin ang krus, at doon namatay sa bato ng mga kapanahunan, nang dugo niya'y tumitilamsik mula sa kanya, puno ng bugbog ang buo niyang katawan. Hallelujah! Kaya't naglalakihang mga dura na galing sa mga manlilibak na mga sundalo ang tumilamsik sa kanyang mukha. At sabi niya, kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, ihilingin ko sa aking ama na bigyan ako ng hukbo ng mga anghel na paririto at makikibaka para sa akin. Pero hindi rito ang aking kaharian, pagkus darating ang kaharian mo, gagawin ang iyong kalooban, at darating na ito'y di na magtatagal. Darating ang kaharian mo, gagawin ang iyong kalooban. Oh, grabe! Kaya't sinabi ni Billy Sunday isang beses na sa bawat punong kahoy roon ay may anghel. Sabi, pakilusin ang iyong kamay at ituro ng iyong daliri. Yun lang ang gagawin mo. Resolbahin natin ang problemang ito rito. Grabe, kung hindi ba naman yan mismo ang katotohanan? Tumingin si Caiaphas at sabi, iniligtas niya ang iba, ang kanyang sarili di niya mailigtas. Yun ang pinakadakilang papuri na iniukol sa kanya. Dahil kung kanyang iniligtas ang sarili niya, hindi niya maililigtas ang iba. Kaya ibinigay niya ang kanyang buhay nang sa gayon ay maligtas niya ang iba. Hallelujah! Amen! Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na naliligaw. Ipinasan sa kanya ng Diyos ang kasamaan nating lahat. Dinala siya sa katayan na gaya ng isang tupa at dinala gaya ng isang tupa na walang imik sa harapan ng mga manggugupit na hindi niya ibinuka ang bibig niya. Kaya't siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, binugbog dahil sa ating kasamaan, ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa mga latay niya ay tayo'y gumaling. Papaano niyo matatanggihan ng ganyang pag-ibig na walang kapantay? Ang makita siya habang siya'y napapasuray sa pag-akyat sa gilid ng burol, ang abat muntit, mahinang marupok na kataway, nababaluktot sa bigat ng pasan. Binubulay ko yung makata na naupo roon nung araw na yon. Nakinitan niya yon at sinulat niya, mga batoy na hatit nagdilim ang mga langit, tagapagligtas ko'y ulo niya'y inilaylay at namatay. Ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan, patungo sa kagalakan ng kalangitan at araw na wala nang ang kawakasan. Kamanghamanghang tagapagligtas. Oh, grabe! Papaano pa nga natin? Papaano kung magagawa na tanggihan ng ganyan mismong pag-ibig na walang kapantay, na tanggihan ng isa na siyang gumawa niyan para sa akin at sa inyo? Tiwala ako sa gabing ito, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, na dudulog kayo. Ang Diyos, yun nga ang inilang daan ng Diyos, yun ang daan para sa inyo. Yun lang ang tayong isa na siyang may gawa ng lahat para sa inyo. Yun ang tayong isa na humalili sa inyong lugar. Yun ang tayong isa na nakatayo sa gabing ito. Isang nagbangon maguling manunubos na nakatayo sa kanan ng Ama sa gabing ito, na nakikita kayo na kumakausap at nananawagan ng bawat makasalanan sa gusaling ito ay lumapit sa Kanya. Tiwala po ako na gagawin nyo. Tiwala ako na di nyo palalampasin itong Pasko ng pagkabuhay na ito. Minamahal na mga kaibigan, nasa dulo na tayo ng daan. Ako po'y naniniwala na sumapit na tayo ng buong puso ko. Naroon na tayo mismo sa dulo ng daan. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Yesus. Naway gawin niya kayong bagong nilalang sa Kanya sa gabing ito. Yan po ang panalangin ko. Naway pangunahan niya kayo. Isang beses may isang matandang bulag sa Biblia ng pangalan ay Bartimeo. Ang matandang bulag na Bartimeo, siya po'y may dalawang kalapati. Yan ang sinasaysay sa atin ng kasaysayan. Ito ngang dalawang kalapati na ito'y itinatanghal niya roon at sila'y pasirko-sirko sa isa't isa. At hawak-hawak ng mga tao yung kanilang, o hawak-hawak niya yung lalagyan niya ng limos. At kapag yung mga tao ay mapapadaan, papanoorin nila yung mumunting mga ibong kalapati na pasirko-sirko at maghuhulog sila ng mga barya para doon sa matandang bulag na pulubi. Siya'y may asawa at may maliit na anak na babae. Di pa niya kailanman nakikita ang kanyang maliit na anak na babae sa buong buhay niya. Yung bata'y 12, 14 na taong gulang nung panahon na yon napapasok tayo sa buhay niya ngayon. At ang lalaki na kaupo roon, isang gabi, sabi sa kwento'y nagkasakit ang maliit niyang anak na babae at siya'y dumulog sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, kung iyo pong pagagalingin ang aking umunting anak na babae, ihahandog ko po ang 2 kong kalapati sa iyo bukas. Kaya sila, kaya't pinagaling ng Panginoon ang munting niyang anak na babae at inihandog niya yung 2 kalapati. Matapos ang ilang sandali, yung kanyang, at biglaan na lang, yung minamahal niyang asawa naman ang nagkasakit at iniisip nung asawang babae na siya'y sa tingin nila mamamatay na siya. Kaya yung lalaki dumulog sa Panginoon nung gabi
pakapakapa sa dinaraanan niyang gilid ng pader ng kanyang bahay. Napatira pa siya sa lupa at sabi, Diyos, Diyos, kung kaawaan mo lang po ang buhay ng aking asawa, bukas ay ihahandog ko ang aking tupa para sa iyo. Ngayon, may nakikita kayong mga bulag na inaalalayan ng aso sa panahon ngayon. Sinasanay nila ang mga aso na yon para umalalay sa mga bulag. Pero nung panahon kasi noon, ang sinasanay nila ay yung mga tupa para umalalay sa mga tao. At kaya yung lalaki ay may tupa na umaalaalay sa kanya sa kung saan. At sabi niya, Panginoon, kung pagagalingin mo po lamang ang aking asawa, bueno, kung ganoon, bukas ay ihahandog ko po ang aking tupa para sa iyo. At pagkatapos, yung asawa niya ay gumaling. Kaya nung sumunod na araw, siya'y paparoon sa templo. At sabi ng punong saserdote na si Caiphas na tumayo roon at nagsabi, Bulag na Bartimeo, saan ang punta mo? Sabi ng lalaki, papunta po ako sa templo o punong saserdote para ihandog ang aking tupa. Yun ang ipinangako ko kasi sa Panginoon. Kung pagagaling niya ang aking asawa na ibibigay ko ang tupa ko. Sabi ng saserdote, hindi mo pwedeng ibigay ang tupa na yan, Bartimeo, dahil yan ang mga mata mo. Sabi, sige't bibigyan na lamang kita ng pera at bumili ka para sa sarili mo ng tupa mula sa mga nagtitinda rito sa templo. Pero sabi ni Bartimeo, o punong saserdote, hindi lang kasi basta tupa ang ipinangako ko sa Diyos. Ang ipinangako ko po sa Kanya ay ang tupang ito mismo. Oh, grabe. Iniisip ko nga kung nakapagbibitiw na kayo ng pangakong katulad nun. Kung nakita nyo na ang buong kasapatan na kordero sa gabing ito na binubulay nyo. Panginoon, kung iyo lamang pagagalingin ako, ipinapangako ko na paglilingkuran kita. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Kung itutulot mo po ng sanggol ko'y mabuhay, o kung sa pagtayo nyo at ang nanay nyo ay unti-unting ibinababa sa libingan, o ang inyong tatay, o ang inyong mahal sa buhay, o Diyos, ipinangako kong makikita ko sila muli, Iniisip ko kung taos puso yan. Iniisip ko ng Pasko ng pagkabuhay na ito ay baka dumating lang at lumipas na di nyo tinutupad ang ipinangako nyo. Kaya't nagtungo na ang lalakit, inialay na ang kanyang tupa. Bumalik, may tao na para alalayan siya. Kaya sabi nung saserdote, nung bumalik na yung bulag, sabi, Bartimeo, di mo dapat ginawa yon? Yung saserdote na tumanggap nung tupa niya, sabi nito, di mo pwedeng ihala ito, di mo pwedeng ihandog ang tupa na ito. Sabi, bulag na Bartimeo, hindi mo ba nalalaman ang tupa na ito ay ang mata mo nga mismo? Sabi niya, opo, nalalaman ko, pero nangako ako sa Diyos, at ang Diyos ay maglalaan ng isang tupa para sa mga bulag na mata ni Bartimeo. Di nagtagal matapos yon, siya nga'y nanginginig sa lamig isang araw. May narinig silang pagkakaingay. Ang Diyos ay naglaan ng kordero para sa mga bulag na mata ni Bartimeo. Naglalakad dito sa kalsada, sabi ng bulag, ano yung pagkakaingay na yun? Kadalasan kasing may pagkakaingay kung saan man ito nagtutungo. Sabi, ano yung pagkakaingay na yun? May nagsabi, isang Jesus na taga Nazaret na napadaan lang. Inihagis ng bulag ang kanyang balabal. Di alintana kung saan ba yun napahagis. Hindi na niya yun inalala. Ang Diyos ay naglaan ng isang kordero. Yung bulag na lalaki nakalapit mismo sa kordero, sabi niya, O Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka. Yung mayayamang tao at yung mga nakatayo sa paligid para makalapit doon sa propeta, doon sa hari, sabi nito, O manahimik ka, di ka naman niya maririnig. Abay napalakas pa ang kanyang pagdaing. Sabi tuloy ng ilan doon, tapos na ang mga araw ng mga himala. Wala nang ganoon na gaya sa panahon noon. Kaya mas nilakasan pa niya ang daing, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang Diyos ay naglaan ng kordero. Yung mismong kordero na yon na siyang naglaan para sa bulag na mga mata ni Bartimeo, siya'y naglaan din para sa inyo. 19 at ilang taon na ngayon, habang umakyat siya patungong Golgota sa ibayo, kaya't inialay ang kanyang sarili na nabugbog ng gustot, ginutaytay din. Pakinggan niyo kaibigan, alalahanin, nagtungo si Abel sa kanyang kawan at kumuha ng kordero, at pinatay yon sa ibabaw mismo ng bato ng pag-aalay. At tiyakin niyong makukuha niyo ito ngayon. Si Abel nga'y namatay din sa siyaring bato na yon, kung saan ang kanyang kordero ay namatay. May pagnanais ba kayo sa gabing ito na mamatay sa inyong sarili? May pagnanais ba kayo na mamatay mula sa lahat ng inyong kaisipang pansarili? Ilapag lamang sa ibabaw ng bato, kasama ang iyong kordero roon at mamatay. Sabihin, O Diyos, mahabag ka. Kapag naiisip ko ang mga lalaki at babae na ang isip ay panay kapalaluhan, kabataang lalaki at kabataang babae na itataya ang buhay para sa kung ano-anong bagay,
At maski mga kalalakihan na husto sa edad ay ganun din, nang isip ay panay trabaho nila at sariling karangalan at kung ano ba sila sa pamayanan o mga bagay na gaya nun. Oh, bakit di nyo magtasin ng kalbaryo ngayong gabi? Hallelujah! Itulot nyo ng sarili nyo mismong buhay ang magutaytay at mamatay sa krus kasama siya. Iyakap nyo ang inyong mga bisig sa palibot ng bato ng mga kapanahunan na dahil sa akin tinapyasan, itulot nawang ikubli ko ang aking sarili sa iyo. Habang papalapit ang mga matatandang tubig ay dumadaluyong, habang ang mga alon ay matatayog, ikubli mo ako o tagapagligtas ko, ikubli mo ako. Bahala na ang mundo kung anong gustong gawin nila. Bahala na ang mga teologo kung anong gustong gawin nila. Di ko nais ang teolohiya nila. Ang nais ko ay si Jesus Kristo sa puso ko, iyong itulot na ako'y mamatay kasama ng kordero. Oh, batid ko nga kung gaano kahirap yung gabing yun noon nung pumasok ako sa munting makalumang pagmimisyon ng mga itim sa isang dako roon at ang mga puti ay nakatayo sa palibot nagsasabi, hayan nga siya at pumasok siya roon sa pagmimisyon ng mga itim. Mahirap po. Pumasok nga ako roon, kim ko ang lahat ng ipinagmamalaki ko bilang isa mismong taga Kentucky, gaya nun. Pero ang sabi ng Diyos, kung asam mo ito, lumakad ka papasok doon. At lumakad po ako papasok at lumuhod mismo sa isang altar at doon ay nanatili ako hanggang sa ang kordero. Namatay po ako sa lumang ako, Bill Branham, 20 taon ang nakararaan. Hallelujah! Ipinako ako kasama ni Kristo, kayong nabubuhay ako, hindi sa ganang sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Balang araw sa maluwalhating pagkabuhay na maguli, sa pagdating niya, marahil ang katawan ko ay nakahimlay sa ilalim ng damuhan sa kung saang dako. Pero kapag nangyari na yan, makikita niyo ang damo na napapalis at lalantad ako sa kanyang dakilat maluwalhating larawan sa tabi ng marami pa sa kanila. Hallelujah! Sapagkat napagkilala ko mismo siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nagtitiwala ako na yan ang gagawin ng bawat isa sa inyo sa gabing ito, na unti-unting dumulog patungong Golgota sa ibayo sa gabing ito. Tayo po'y maglakbay lamang ng konti ngayon. Habang, sigit, ibigay mo sa amin ang tipa kung maaari kapatid na babae ng Nearer My God to Thee. Habang tayo po'y sasabihin nyo, di ba't para sa paglilibing yan? Bueno kapatid, kung may panahon nga na kinakailangan natin ng isang paglilibing, ito na yun mismo, na ang mga tao'y dapat na mamatay sa kanilang sarili at pagkapalalo. Sige po't iyuko na natin ang ating mga ulo ng taimtim ngayon, habang titipaan tayo ng kapatid na babae kung ayos lang po. Oh God. Oh Diyos. Oh, kapag nabubulay ko ang nangyari sa dakong iyon sa ibayo, maging mga buto ko'y nangangatog na mabulay yon. Sa pagbubulay ko'y nakikinita ko ang kordero na yon. Nung gutay-tayin nila siya, oo, pinatungan ng tinik ang kanyang ulot, idinin pa ng husto. Dinuraan ng mga sundalo ang kanyang mukha at ang sabi, ikaw hari, magpangyari ka naman ng kung anong bagay ngayon. Siya'y propeta ng mga propeta. Tinalukbungan nila ng trapo ang kanyang mukha at hinampas siya sa kanyang ulo gamit ang panghambalos ang sabi, ngayon magpropesiya ka, sabihin mo sa amin kung sinong humampas sa iyo. Pero sabi ng propeta, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yun nga ang ginawa niya. Tinalian siya sa kamay sa likuran niya, pinatayo, tapos gamit ang isang kagimbal-gimbal na latigo, kaya't hinagupit siya hanggang sa kanyang pinakaiingatang mga tadyang ay malantad sa likuran niya. May dugong umaagos sa tagiliran niya tumutulo sa lupa. Naulinigan ko ang paglakad niya. Doon sa mismong pangiyapak niya ay narinig ko yung tunog ng naapakang dugo. Hayan nga si Emmanuel. Hayun ng Diyos. Ang dugo ng Diyos. At nakinita ko na ikinarga na nila, ipinatong ang krus sa kanyang likod, yung lumang nakakasaludsod na pahirap na magaspang na krus. At ayun nga siya, pasan-pasan sa likod na yon na tadtad ng sugat, sa tugaygay ng kalsada'y lumakad siya. Yung pumapalahaw na madla nagtatawanan, ginagawa siyang katatawanan. Yan ang napapala ng propetang yan. Yan ang napapala ng dakila raw na Jesus na yan. Yan ang napapala ng makalagit daw na tagapagpagaling na yan. Pero siya'y ang Panginoon ko. O Diyos, ako po'y itulot mo na umakyat ako roon kasama siya. Ayun nga siya, napaakyat na ng burol. Nakikinita ko yung mga kabataang babae na di nadadamitan ng maayos na tumatakbo, nanlilibak. Yung mga kasintahan nilang lalaki, magkayakap doon habang paakyat ng burol. Kapatid na Ward, wala ngang pinag-iba sa panahon ngayon.
Nakikita ko yung maalwal na mga miyembro ng iglesia sinasabi, tingnan nyo, yan yung lalaki na wawasak daw ng ating iglesia na nangaral laban sa ating pastor. Tingnan nyo kung anong napala niya ngayon. Pero sinabi na ng propeta na dapat magkakaganon. Siya ang kordero ng Diyos. Nakikinita ko siya habang ibinabaling niya ang kanyang ulo at may laway na tumutulo sa kanyang balbas. Itinunghay pa itaas ang kanyang mga mata sa direksyon ng langit, may pagdaing at umusad ng kaunti. Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ako po'y nagnanais na makalakad ngayon kasama siya. Gusto kong tapikin siya sa likod, sabihin, Panginoon, tatayo mismo ako rito. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko. Ganon na lamang ang paghanga ko sa iyo, Panginoon. Doon sa ibayo ng burol, nung ilapat na nila siya, iniunat ang kanyang kalugod-lugod na mga kamay. Mga kamay mismo na tinagala ng lagnat, mga kamay na nagsabi sa anak na lalaki ng mahirap na babaeng balo nung hipuy ng noo ng bata o yung kabaong kung saan nakaratay yung bata, ang bata nga'y bumalik sa buhay. Yaong isa na yon na tumawag kay Dorcas na mabuhay muli. Yaong isa na yon na tumawag sa anak na babae ni Jairo na mabuhay muli. Yaong isa na yon na nagsabi, Lazaro, lumabas ka. Ang mga labi niya ay nagdurugo na, natutuyo, may paghibik. Nung ang naglalaki at walang patawad na mga pako ay binaon sa kanyang mga kamay at kanyang mga paa, ginutas nila ang aking mga kamay at aking mga paa, sabi ng propeta, 700 taon bago yun nangyari. Ano yun? Yun ang kordero ni Abel. Ayun nga't pinasubsob nila siya sa lupa at nahapak ang laman, nangatal ang aban niyang katawan. Sabi, nauuhaw ako, binigyan nila siya ng suka. Sila'y nagtawa at nanlibak at pinagtawanan siya, sabi, ikaw na dakilang tagapaggawa ng himala, abay gumawa ka na ng kung ano ngayon. Ayan nga't ang himpapawid ay tumilim, nagsimulang kumislap ang kidlat, ipinabaling ng Diyos palayo ang kanyang mukha. Hindi na niya yun maatim. Oh Diyos, ganun na lamang kalupit ang kasalanan. Grabing kalupit na ibinunsod ang isa na kalugod-lugod na gawin yon. Ganun na lamang kalaki ang halaga na kinailangan niyang bayaran na ang Diyos mismo ay binaling palayo ang kanyang mukha. Ang mga anghel man ay nagtakip ng mga mukha at tumalikod para tumangis para sa kanya. Ang buwan at ang mga bituin ay di na nila kayang maatim. Di na nila kayang magliwanag pa. Ang mismong Diyos na lumikha sa kanila ay naghihingalo sa krus. Tapos kanyang itinungo na ang kanyang ulo. Bago siya tumunghay siya roon sa mga tao na pinagpupustahan ng kanyang damit. Tinupad ang sinabi ng propeta, sabi, Ama, patawarin mo sila. Di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganap na dahil sa pag-ibig. Ang kordero ni Adan, ang inilang kordero ng Diyos na pinatay mula pa ng itatagang sanlibutan. Doon ay namatay siya, walang karamay, haya't pinabayaan mismo ng Diyos. Ang Diyos haya't maski ng kanyang sariling ama ay pinabayaan siya. Duguan, pero tayo nga'y nagagawa pa nating tumawa, magsaya, na animoy walang nangyari. Oh Diyos, yun ngang dugo na yun. Doon nga sa ospital noon, nung sabihin ng doktor, mamamatay na siya. Ang dugo na yun na nagpagaling sa akin. Haya't isang munting abang makasalanang binata na parot pa rito. Yung dugo na yun na nagpatawad sa aking mga pagkakasala. Ang dugo na yun ang kumuha mismo. Ang nagalis sa akin mula sa masamang dako na yun na kinabubuhayan ko. At tinayos ako at ginawa akong iyong anak. Oh, at naghihingalong kordero sa mayaman mong dugo. Panatilihin mo ako na malapit sa krus, Panginoon. Iyon ang aking pangitain. Iyon ang naroon sa ibayo. Pag-ibig, ang buong dakilang puso ng Diyos na kumikilos doon. At ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay di tatanggihan. Lahat sila'y tatanggapin mismo ang walang hanggang buhay. Sino mang lumalapit sa akin ay sa anumang paraan ay di ko'y tataboy.
Diyos, naway ang bawat individual dito sa kanilang pag-uwi sa gabing ito ay tumimo ito sa kanilang isipan. Pinubulay, grabing sakripisyo. Anong laking kabayaran para magtubos? Anong laking kabayaran ang ibinayad ng Diyos? Wala tayong ibinayad na anuman, pero ang naging kapalit noon sa Diyos ay ang kanyang anak. Malaking halaga ang naging kabayaran ng Diyos. Kanyang buhay mismo ang naging kabayaran ni Kristo. Siya ang rosa ng Saron, kaya't para makuha ang pabango mula sa isang rosa, kinakailangan mo nga itong dikdikin. Ang kalugod-lugod niyang buhay ay dinikdik, kabataang lalaki na 33 at kalahating taon lang ang edad, nang sa gayon, tayo ay mabuhay. Ang mapalapit aking Diyos sa iyo, manatili ka lamang po ng malapit sa akin, Panginoon. Manatili ka lamang po na malapit sa akin. At sa pagsapit ko sa dulo ng tahaking ito, nang buhay ko'y papatapos na, Panginoon, naway siya, na siya mismong namatay roon, ay makadakong malapit sa akin sa oras na yun. Naway ganun din ang ipangyari sa iba pa na narito. Bukas, Panginoon, o sa araw pagkatapos ng bukas, kami nga'y maglilibing ng isang munting binibini na dati naupo rito sa iglesyang ito minsan na nakinig sa pangangaral. Alam mo po ang lahat ng tungkol sa kanya. Kung siya nga'y lumapit, siya'y ligtas. Kung hindi, siya'y mapapahamak. O Diyos, mahabag ka. Naway ang bawat lalaki at babae sa kanilang pag-alis mula sa gusaling ito ngayong gabi, sa pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan, ay humayo na seryoso mismong bubulayin. Wala akong aasahan sa sarili kong mga bisig. Ako'y sadyang mga hawakan lamang sa iyong krus. At naway ang bawat isa'y ibunsod na mamatay sa krus na yon. Panginoon, habang ako'y nasa pulpiting ito sa gabing ito, sa munting lumang konkretong istruktura, inihahandog ko ang aking buhay sa iyo. Pinasasalamatan kita sa bagay na ginawa mo sa akin, at inihahandog ko ng panibago ang aking sarili sa iyo sa gabing ito ng paggugunita sa pagpapako sa krus. Iyo pong tanggapin ako, Panginoon. Iyo pong patawarin ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at mga suliranin. Iyo pong palakasin ako at gawing mabisa, Panginoon, sa Espiritu ng Diyos, nang sa gayon, makapagwagi po ako ng mga kaluluwa sa iyo. At pagpalain mo po ang kongregasyong ito, sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Iyong patawarin ang bawat makasalanan. Ipanumbalik muli ang bawat isa na tumalikod sa pananampalataya. Habang nakayuko ang ating mga ulo, at bawat lalaki at babae na makasalanan ay narito mismo ngayon. Kabataang mga lalaki at kabataang mga babae, lahat po kayo. Sa inyo nga na mga kabataan diyan sa likod, nakapagsalita nga ako ng masakit sa inyo nung isang gabi. Di ko gustong gawin yon. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga puso. Marahil naisip nyo na masyado namang magaspang si kapatid na Branham, pero iniibig ko kayo. Naranasan ko kung saan nga kayo nagsisimula ngayon. Alam ko kung ano yon, kaya iyan ang dahilan na nasabi ko yon, para makita kung talaga bang iibigin nyo ang ating Panginoon. Ipanalangin nyo ako. Inyong ang ipanalangin na ito ang magiging oras ng paghahandog ko. Ilan sa inyo na mga nanay at mga tatay, mga matatanda, gawin nyo nga ang oras na ito ay maging oras ng inyong paghahandog. Itong mismong oras na ito ngayon, sige po't magagawa nyo ba? Tanggapin nyo siya sa inyong puso. Sampalatayanan nyo siya ng buong kaluluwa nyo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, meron po ba riyan na nagnanais na maalaala sa pananalangin? Kung meron, sigit itaas nyo lang ang inyong kamay, sabihin, Kapatid na Branham, alalahanin mo ako. Ninanais ko na maging mas malapit pa sa Diyos. Bueno, dose-dose ng mga kamay ang nagsipagtaas. Ama, alalahanin mo po silang lahat. Dalangin ko na iyo po itong ipagkakaloob na magkamit sila ng kapayapaan. Habang ang mga luha ay unti-unting gumuguhit sa kanilang mga pisngi at tumutulo rito, kasabay ko sa pulpito. Ang ilan sa kanila ay may mga panyo. Ang ilan sa kanila matipuno na malalaki ang pangangatawan, na mga sanay sa hirap na mga kalalakihan na nakaupo sa aking harapan. Na ang mga luha ay gumuguhit sa kanilang mga mukha sa kanilang kulubot na mga pisngi. Iyong tanggapin kami nawa, Panginoon. Patawarin ang bawat isa sa amin sa makalangit na presensyang ito. Minamahal na Diyos, sa gabing ito, iyo pong patawarin kami, Panginoon, bata man at matanda, naway maligtas kami sa araw na yon at madala sa iyong kaharian, sapagkat tinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Ngayon, maaari po kayong tumayo ng marahan.
Sige po't panatilihin nyo lang na nakayuko ang inyong mga ulo ngayon. Slowly. Nang marahan po, Diyos, aking Diyos, aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Dumating ka po, Panginoon. Pagpalain ang mga pusong ito. Maaari po ba maging mapitagan lang, walang makipag-usap sa isa't isa sa anumang paraan, walang iimik? Habang lumalabas ng gusali ng tahimik ngayon at umuwi sa inyong mga tahanan, bumaling lang at umuwi sa inyong tahanan ngayon. Sigit nang di umiimik, bumaling lang at lumabas, ang Diyos ay mapa sa inyo. Kaming lahat ay gaya ng mga tupa na naliligaw. Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan naming lahat. Yamang siya'y sinugatan dahil sa aming mga pagsalangsang. Siya'y binugbog dahil sa aming kasamaan. Ang parusa tungkol sa aming kapayapaan ay nasa Kanya. Gayunmay, ipinalagay namin siya na hinampas, sinaktan, dinalamhati,